Ayan guys, ito ang tender boat. Ito ang ginagamit pag ang barko ay nakaangkorahe para madala ang mga pasahero papunta dun sa port. Kasi nga, hindi naman naka-attract at nakaangkorahe kayo. So ito yung driver seat, eka nga. Ito yung dito nagde-drive yung ating mga coxswain, ang tawag sa kanila, o tender driver. So ito yung itsura niya, kabuuan. So since ganda, di ba? Para rin siyang ferry kasi nga tender siya gagamitin. So ito, kumpleto din naman siya ng equipment, preparation team para maibaba. Meron siyang fire extinguisher. Ayan. And then the other side, of course, meron siyang life jacket sa ilalim on each seat. Ang capacity nito ay 92. So, since naka-lay-up kasi, kaya inaayos yung lifeboat, inaayos muna siya para mas maging safe at mas maging komportable yung mga gagamit pag nagbalik tayo ng operation. Pag maganda ang weather, ay ikinakabit din yung itaas para pwede dong umupo sa ibabaw ng tender. So para siya nagko-cruising lang. So ayan yung seat natin, good for 92. And then of course for safety, harness. And then we still have the portable fire extinguisher there. Yan. So ito ang ating tender boat. So, during tendering, yung lifeboat number 2 ay tender boat. Pag naman emergency, yung tender magiging lifeboat na. So, this is equipped with all the required SOLAS equipments na mayroon dapat ang lifeboat in case na magkakaroon ng emergency at mag-abandon ship. It can sustain life habang naghihintay ng rescue sa ibang barko or ng mga Coast Guard. Yan. So, tender boat. So guys, ito naman ang lifeboat. So kung makikita nyo, talagang specifically for abandoned ship to. And ang difference niya sa tender boat ay syempre yung seats. As you can see, this boat, the capacity is 150. Yan, piniprepare din yung lifeboat habang wala pa kami sa operation para mas maging safe siya at ligtas gamitin. So kung makikita nyo, itong itim na to, dyan siya uupo. So salit-salit kung saan nakaharap. So doon naman isa nakaupo doon, nakaupo. So talagang salit-salit siya. Ang gaya ng tender boat, ang lifeboat na ito ay equipped din siya ng mga required equipments for survival, good for 150 persons sa capacity niya. Ayan. Yan, meron siyang oars, bagwan, meron din siyang portable fire extinguisher, emergency steering, manual pump, and of course the helmet for the lifeboat preparation. So ayan, para familiar kayo kung ano ang itsura ng lifeboat. Syempre meron din siya yung sa coxswain, yung upuan ng driver seat. Ayan, syempre may bintana doon para makita niya yung kanyang pupuntahan. Kompleto rin yun ng navigation equipment. So of course, mas kompleto syempre yung tender. Pero this one is kung ano yung required ng SOLAS. Meron siya of course, naka-importante ang GMDSS radio that can contact other ship in the area or other rescue airplane o search crew para tayo ay
mapuntahan in case na tayo ay nag-abandon ship. Once again, ito ang lifeboat, good for 150. May mga malalaking mga passenger ships na 250 kasya sa mga lifeboat sila, mas malalaki yun. So depende sa size ng barko nyo, at least depende syempre sa laki sa dami ng pasahero. Kailangan ang life-saving appliances nyo, ang lifeboat and life raft will accommodate all the maximum capacity ng passenger and crew plus 10%. Okay, if I'm not mistaken. So ito syempre, mas maraming space, mas maganda.